Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Ito yung reaksyon din ni Justice Carpio tungkol sa pagmanipulate ng China ngayon sa Scarborough Shoal. At sinabi ni Carpio kung ano ang dapat natin gawin at tayo'y magugulat sa sinabi dito ni Carpio. Dahil paghahanda hindi lamang ng legal na paghahanda, kundi kailangan talaga ng military preparation. Kaya para sa detalye ng balitang ito, atin pakinggan ang mga sinabi dito ni Justice Secretary Carpio. China is there in Scarborough Shoal. I think we see the picture already. They will put up a monitoring station because they have declared it as a nature reserve. And malaki ang posibilidad na magtayo ng monitoring system sa Scarborough Shoal ang China. Kasunod ito ng kanilang deklarasyon noong Setyembre na plano nilang gawing nature reserve ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Okay, so dalawang beses na tayong naloko ng China dyan. Hindi lang tayo, ang buong ASEAN countries, ang buong mundo ay niloko ng China nang sabihin nila noon sa panahon yata ito ni Pinoy at ni Digong, ang pagtayo dyan ng Inchik, ng military base sa WPS. Yun yung isla, dalawang isla yun, yung tinatawag na Fiery Reef at yung Mischief Reef. So dalawa yan, dalawang base militar na pasok sa ating WPS. May dalawang isla napasok sa ating WPS, kanilang tinambakan, pinalaki at gumawa ng fortress at nilagyan ng kung ano man ang nandyan, military base yan, siguradong merong mga missile system dyan na aabot talaga sa Pilipinas dahil sa 100 nautical miles na lang yan ang layo niyan kasi WPS yan. Kaya dyan pa lamang ay nanganganib ng Pilipinas. Plus ngayon, itong kanilang bagong drama, nagagawa daw sila ng nature reserve. Nature reserve na naman ang alibay nila para papayagan natin at ng ating mga kapitnasyon at ng international community ay baka papayag dahil nga nature reserve para daw sa kabutihan ng kalikasan. Ngunit pala, nung panahon ni Digong, di ba, binuldos nila, hinarvest nila ang ating coral reef. Kinuha yung mga giant clams, giant pearls, hinarvest nila Sinira nila ang kalikasan noong kapanahonan ni Digong. Nagreklamo tayo noon, pero hindi umaksyon si Digong Dahil kaibigan niya si Xi Jinping. Nakikita niyo yung video noon, 2016 yata yun, 2017. Yung coral reef dyan sa WPS ay sirang-sira, parang pinison. Talaga grabe. Sira dahil sa pag-harvest ng mga giant clamshell na nariyan. Kasi naman, di ba, trilyones din ang halaga ng mga giant clamshell na yun kasi may mga laman yun na perlas na malalaki. Lahat ng perlas sa buong sanlibutan na malalaki na nasa Guinness of World Records, lahat ay galing sa Pilipinas, galing dyan sa Palawan at WPS. Kaya yan ang tinatarget na isa ng China. Ngayon tapos na sila dyan, nagkapira na sila dyan. Ang tinatarget nila ngayon ay ating mga minerals na naman na nandyan sa under sa karagatan na yan ng WPS. Dahil napakalaging deposito niyan, di ba? Trilyones, bariles, trilyones, dolyares din ang halaga ng reserve oil na nariyan sa WPS. Yan ang talagang puntirahin ng China dahil yan ang kanilang future. Ang China ay overloaded na ng population. Ano na sila? Itong nasa peak na ng pagdami ng populasyon at ang kanilang mga resources ay kumukunti na. So hindi na balanse. Sa katagalan ay magugutom talaga sila. Kaya kailangan nila ng malaking karagatan, malaking lupain, kaya nag-extend sila ng mga lupa. Kumuha ng kalupaan sa India, kumuha din sa Russia, Iwan ko lang kung saan pa sila kukuha, sa Taiwan.
At sa mga parte ng Japan, di ba, yung Yonaguni Island, yung Senkaku Island, ay pinagplanuhan na rin ng Inchik. Dahil sa bandang Japan ay meron din palang ano dyan oil reserve malapit sa Senkaku Island. Kaya yan ang pinagplanuhan ng China. Kaya ngayon, ganyan na sila ng Japan. Kunting spark na lang yan, bigmaan na. Japan versus China. Siguradong iyak dyan ng China. Okay, so mamaya meron tayong vlog tungkol sa paghingi ng tulong ng China sa France. Nagmakaawa sila dahil natatakot sila sa Japan. Bakit nga ba sila matatakot? Dahil Japan pala ngayon ang nag-manufacture ng itong Patriot missiles ng US. Dahil sa US ay ano na sila doon, loaded na ng trabaho yung mga kumpanya ng missiles dahil nga sa giyera sa Ukraine, madaling naubos. Kaya ang Japan ay parang subcontractor ng paggawa ng mga missiles na yan. Kaya napakarami palang missiles ang Japan Hindi lang binabalita. Kaya natatakot talaga dyan ang China, mga kababayan. Okay, so patuloy tayo sa ulat courtesy sa atin ito ng UNTV. Ngayon kay retired Associate Justice Antonio Carpio, kailangang paghandaan ng Pilipinas ang mas malaking planong ito ng China. To maintain a nature reserve, you must monitor it, and most likely to be manned. So we have to prepare for that. No? Both legal and also military, we have to prepare for that. And I think that's very urgent. Ayan, so legal and for military, we have to prepare for that. So mga ano dyan, buhaya sa gobyerno, ay maawa naman kayo sa Pilipinas. Kailangan natin ng maraming missiles. Kailangan natin ng magandang supply sa military. Kailangan natin ng magandang sweldo sa ating military para lalong dadami ang ma-recruit natin at para lalong tatapang sila. Kailangan maganda ang sweldo ng ating armed forces. Ang plano kasi ngayon ay pati pulis Pati pulis ay ihanda na yan sa bakbakan kapag nagka-World War III. Kasama na yan sila, mga pulis. Hindi lang Army, hindi lang Navy. Lahat na ng sangay ng Armed Forces of the Philippines. Iba pa nga, pati pa security guard Ang security guard ay parang mabilong yata yan sa reservist. Sa reservist sila lagpak. Ang Pilipinas ay maraming reservist. Mas marami tayo sa Taiwan. Pupunti lang sundalo ng Taiwan. Marami rin tayo sa Japan. Kasi ang Japan ay nag-ano kasi sila noon, nag-family planning. Kaya kumunti ang kanilang populasyon. Ganun din ang China, kumunti rin ngayon. Pero marami pa rin sila dahil nga sa nasa 3 billion yata o ilan ba? 4 billion ba ang population ng China? At kalahati dyan ay mga Mongoloids. Di ba mga kababayan? At 1/4 dyan ay mga lampayatot. So 1/4 na lang dyan ng another 1/4, yun yung mga sundalo na pwede pang magmarcha-marcha. Malusog ang pangangatawan, pero walang resistensya dahil nga noodles ang kinakain Hindi katulad sa mga Pilipino, kumakain tayo ng kamuti, ng gabi, di ba, ng kangkong, na kung ano-anong mga gulay. Kinakain natin, maraming isda, masustansya, di ba? Kaya, kung man to man ang fight, walang kapanalo-panalo ang China. Yung sa movies, yung mga artista lang kasi yun, pero sa totoong gira, iba talaga ang gira na totoo. Yung nakikita natin na kung fu sa kung fu movie sa Chinese movies, magaling lang yung kasi tinatalian lang ng ng mga alambre para lilipad daw sila. Pero sa totoong buhay, mga lampayatot yan. Kasi hindi yan sanay sa trabaho. Hindi katulad sa mga Pilipino na nasa construction, nasa palayan, nasa bukirin, nagtatrabaho, banat na banat ang buto. Kaya pagdating sa takbuhan sa bundok, unang magugutom dyan ang mga inchik. Hindi sila marunong manghuli ng kung ano-anong makain Dahil ang meron sa China, noodles lang At anong makuha mo sa noodles, arena lang yun. Walang kasustansya-sustansya.
Kaya pagdating sa digmaan, kahit na 100 million pa yan ka Chinese, ay mahihirapan sila sa Pilipino lamang. Tapos meron tayong ibang mga kapanalig, Amerika, Japan, ay lalong malalagot sila sa mga ninja, di ba? Sa mga Hokage, mga kababayan. Okay, patuloy tayo dito sa balita ng UNTV. Dati nang ibinabala ni Justice Carpio na maaaring matulad ang baho na masinlok sa Fiery Cross Reef at Mischief Reef na sa una ay sinabi ng China na gagawin lamang silungan ng mga mangingisda at radar weather station. Matagal na ring iminumungkahi ni Justice Carpio sa pamahalaan ang pagsasampa ng panibagong arbitration case laban sa China. Pero wala pa ring malinaw na tugon ukol dito. Ito ang dapat gawin ng gobyerno ngayon ni PBBM. Nasampaan muli ng kaso sa International Court, di ba? Isang arbitral case na naman para ma-refresh yung dating kaso na binabaliwala ng China, ma-refresh yun. Kapag mayroong bagong kaso, siguradong talo na naman sila kahit saan papagbasihan yan. Kahit yung sinasabi nila na history, mali naman. Dahil mayroon tayong mapa na Abelarde map na 17th century na nagsasabi na ang Pilipinas ay kasama ang WPS na mga isla sa parte ng Pilipinas. At ang mapa na yun ay gawa ng mga Spanish. Ang mga Spanish ang pinakamagaling gumawa ng mga mapa noon. Kasi nga, yun din ang ginagamit ni Christopher Columbus ng mga mapa eh. Talagang yun, detalyado at accurate ang mga mapa na gawa ng Spanish. Kaya nga silang tinatawag na conquistadores eh. Sila yung gumagawa ng conquest. Kasi tama yung mapa nila pag nag-navigate sila sa karagatan ay talagang dadaong sila sa tamang lugar. Dahil ang mapa nila ay tama. Kaya yung Abelarde map, tamang-tama talaga yun. Eksakto yun. Yung Abelarde map. Ayaw kasi maniwala ng China eh. Kahit na meron ng di ba? Arbitral case na inaward sa Pilipinas ng yun ay nangyari rin sa Netherlands eh, sa The Hague pa rin yun na arbitral ruling na ginawad sa Pilipinas, pero ayaw maniwala ng China, di ba? Anong gawin natin? Nanalo na nga tayo, hindi sila maniwala at palaging nangaharas. At ngayon nangaharas sila sa Japan, tapos lumaban ng Japan, natakot sila, tapos lumapit sa France para humingi ng tulong na palamigin daw ang ulo ng Japan. Di ba? Paano nalamig ang ulo ng Japan? Nandyan sila umikot-ikot sa mga isla sa Japan. Di ba? Saka yung sinabi nila na pugutan nila ng ulo yung Prime Minister, napakawalang hiya. Parang mga barbarian, no? Pugutan daw, hindi nila alam na hapon ang namumugot ng ulo ng World War II, di ba? Sa Nanjing Massacre, search nyo yan sa Google mga Golden Boy. The Nanjing Massacre, napakaraming pinutulan ng ulo ng mga hapon na mga inchik sa Nanjing. Hindi siguro nila nalaman yun eh. Kasi mga utak, yan eh. Didilis din yan ng mga utak eh. Hindi nila alam ang history na minasakir ang buong Nanjing, China ng mga hapon noong World War II. Tumalsik yung mga ulo eh, gumugulong eh. Tapos sabihin nila na sila yung puputol ng ulo ng Prime Minister ng Japan. Mukhang baliktad, no? Baka sila yung pupugutan ng mga ulo nitong mga hapon. Hindi nila alam ang background ng hapon. Napakapugo naman nila. Kahit nga mga Mongols ay tinalo ng hapon eh. Ang China ay minasakir din ng mga Mongols noon. Lahat ng babae ni-rape, lahat ng lalaki pinatay, ni-Genghis Khan. Kaya ang mga inchik ngayon, karamihan dyan ay mga mistiso na mga Mongols. Kaya tinatawag ko yan ng mga Mongoloids. Mga yan eh. Ang DNA niyan galing kay Genghis Khan eh. Yung mga bagong inchik na yun. Kaya Mongoloid. Kasi galing sa Mongolia eh. Ngayon, saan bang history of the world na nangyaring sila yung namumugot ng ulo? Parang wala eh.
Kasi nga, noong unang panahon, mga peaceful na negosyante ang mga Inchik. Nagdala po yan ng mga pansit, ng mga noodles, ng mga ramen. Yung ramen, Japanese yun. Noodles, nilala po nila yan, mga biskuit. Yun ang trabaho nila, hindi digmaan. Kaya nga pag atake ni Genghis Khan sa China noon, giniba yung The Great Wall of China dahil mga duwag. Sa sobrang kaduwagan ng China, at takot na takot sila sa mga Mongols, ay gumawa sila ng tinatawag na The Great Wall of China. Ito yung perimeter defense nila, na naubos ang pera ng China dahil yan sa The Great Wall of China, which is walang silbi dahil pagkatawag ni Genghis Khan ay binuksan ng mga gwardiya doon sa isang gate. Binuksan na hindi nagkipaglaban yung mga Inchik dahil duwag pinapasok si Genghis Khan. Kaya natapos doon ang yugto ng China. Hindi yan sinusulat sa sa history dahil ayaw ng China isusulat na minasakil sila ng mga Mongols, mga kababayan. Kaya yan ang kwento dyan, mga duwag yan, yung mga Inchik na yan. Isipin nyo na gumawa ng bakod na 3,000 kilometers. Magkikita sa buwan yung Great Wall of China dahil sa haba-haba. Dahil sa kaduwagan nila, ayaw nila magipagdigma sa Mongols. Kaya gumawa sila ng napakataas na at napakahaba na perimeter fence na bakod. Yan ang simbolo ng kaduwagan. Kung matapang ka, bakit magtatago ka sa mga bakod? Hindi ba mga kababayan? Balik tayo dito sa balitang ito pagkisi na UNTV tungkol sa mga sinasabi ni Justice Carpio. Kailangan din anyang i-counter ang mga ipinapakalat na disinformation ng China sa pamamagitan ng mga Pilipinong pro-China. Disinformation by China, which we have to counter with historical records, historical maps, historical documents. You know, when they announced nature reserve on Scarborough Shoal, suddenly Filipinos who are pro-China said Scarborough Shoal does not belong to the Philippines. So mukhang coordinated, no? It's coordinated. Okay, so coordinated na yan. Coordinated na yan. Sino ba yung nagsabi, mga kababayan, na ang WPS ay hindi parte ng Pilipinas? Isang senador yun, di ba? Mukhang sabi ng subscriber ko, mukhang banakon eh. Di ba? Ang tapang-tapang, laging nagipag-away sa Senado, laging nagipag-debate, di ba? Kaya yung kunot sa kanyang noo, hindi nawawala dahil doon. Bakit naman hindi ka magipagkaibigan, mga kasama mo yan na senador eh. Tapos klarong-klaro na WPS sa Pilipinas, tapos sabihin mo na hindi dahil ikaw ay maka-China. Klarong-klaro na maka-China ka talaga. Ngayon ang magsabi naman ng mga Inchik na gagawa sila ng nature reserve, ang sabi na naman ng mga senador na ito ay hindi parte ng Pilipinas ang Scarborough Shoal. Grabe talaga. Siguro kung kung matuloy ang digmaan ng World War III, ano kayang mangyari sa mga senador na ito na maka-China? Sila ba'y tatakbo papuntang China o magipaglaban sila sa China? Magipaglaban para sa Pilipinas kontra China? Hindi yata. Doon yata sila tatakbo sa China eh. Tapos magsuot sila ng uniform ng Chinese. Kung papayagan sila doon ni Xi Jinping, iniluloko lang sila ni Xi Jinping eh. Kung ano man ang promise ni Xi Jinping sa mga senador na yan, kung ano mang milyones na promise, ay hindi yan totoo, mga sinungaling ng mga Inchik. Ginawa lang kayo diyan na mga makapili. Yung makapili, yung kapanahonan ni Aguinaldo na mga traitor na mga Pilipino na tinuturo kung sino yung mga membro ng Katipunan, tinuturo nila. Sila yung magsusuot ng mga yung may butas na nasupot. Tapos tinuturo nila yung mga Katipunero, kaya nahuli ng mga Spanish.
Ayun, sa panahon ni ano, di ba? Panahon ng katipunan yan, mga kababayan, mga makapili. Ang mga modernong makapili, yan yung mga senador, congressman ngayon, na nagtutulak ng itong disinformation na ang WPS ay sa China at walang WPS daw sa Pilipinas. Grabe ng mga tao yan. Kapag natuloy ang World War III, alam ko na ang gagawin nyo dyan. Mga kababayan, kapag nakita nyo dyan sa daan niya na naglalakad, di ba? At World War III na, anong gagawin nyo? I-comment nyo mamaya. Gusto kong malaman kung anong gagawin nyo. Kung meron kayong Doberman o Pitbull at nakita nyong dumaan sa ano nyo, harapan ng bahay, di ba? Anong gagawin nyo sa Pitbull at Doberman nyo? Mga kababayan, mga golden boy. Di ba dahil sa mga traidor na mga tao na yan ay hindi sila Pilipino kung gano'n. Pero hindi nila alam na hindi sila rin pwede makapunta ng China. Kung ano man ang promise sa kanila ng China ay hindi yung totoo. Katulad din ang nangyari kay Digong, ang daming promise ng China. Anong nangyari? Pagpunta ni Digong ng Hong Kong, hindi siya pinapatuloy sa China. Pinabalik sa Pilipinas, di pusas. Di ba yun na yung plano eh? Pagpunta ng Hong Kong, sunduin siya ni Xi Jinping, pupunta sila ng China. Iskapo na sana, di ba? Eh hindi. Pinabayaan si Digong sa Hong Kong. Yan ang hindi alam ng mga DDS. Kaya umuwi si Digong na luhaan at handang magpakulong. Hindi katulad kay Bato na ang duwag-duwag. Di ba, nandoon na si Digong sa daig, hindi niya sinasamahan, nagtatago siya eh. Awol. Iwan ko lang kung may sweldo yan. Di ba, hindi nagtrabaho eh. Okay, so tapusin na natin ang balita kurtisin ng UNTV. We have a playbook. We've seen this before, and we must be wiser this time. Let's prepare for it. How? Let's expose them. Mungkahi din ni Carpio na bumili ng mas maraming BrahMos missile system ang Pilipinas para sa depensa ng bansa. Let's have more BrahMos missiles because they are mobile. They cannot, when you can destroy your enemy at any time and your enemy cannot destroy you at any time, you control your enemy. Ayan, so ito nga ang dapat gawin ng Pilipinas. Meron pa tayong dalawang battery ng ng BrahMos. Ang isang battery ng BrahMos na sinasabi, isang yan parang isang truck yung isang battery, ay meron daw yan na nasa pitong missiles ang isang battery. So meron pa lamang tayong 14 ka-BrahMos missiles. At nang mabalitaan ng China na meron tayo niyan ay, di ba, palaging sinasabi nila na, uy, isulit niyo yung BrahMos sa India. Ngayon, nabalitaan ng China na meron tayong Patriot missiles. Sabi na naman ng China na, uy, ibalik nyo sa Amerika yan. Yun pala, takot na sila. Ang gusto kasi nila, nakakalamang sila na sila yung maraming missiles, tayo wala. Mangkukulam nga lang yung gamit natin, yung mga mangkukulam, tsaka mga kritis na milimbulakan, di ba? Kaya matapang noon ng China dahil wala nga tayong missiles. Ngayon sa panahon ni PBBM ay nakabili tayo. Kaya takot sila. Ngayon meron na tayong mga Patriot missiles din. Takot na rin sila. Palagi nilang sinasabi na disbalanse ang region. Anong disbalanse? Disbalanse kung sila yung maraming missiles, di ba? Meron pa nga silang ballistics eh. Tayo wala. Kaya disbalanse ang region kung ang China lang ang mayroong mga powerful missiles, long-range missiles at mga ballistic missiles. Yun ang katotohanan yan. Ngayon sa Japan, ganun din ang kanilang kwento, di ba? Yung kanilang sinasabi na, oy, Japanese, madisbalanse ang region natin kasi maglalagay kayo ng missiles sa Yaguni Island. Malapit sa Taiwan, bakit mo maglalagay ang Hapon? Sa kanila naman yun na isla, di ba? At hindi naman yung paputugin ng Hapon kung hindi sila aatake. Pero kapag aatake ang China sa Taiwan, ay siguradong lilipad yung mga missiles ng Hapon papuntang China. At diyan matatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Hindi, joke lang. Tapos talaga ang China diyan.
ako pinag-isipan ko pa eh. Ako ay sa marksmanship ng aking sniper training noon sa aking ROTC days. Ako'y double A. Triple A yung pinakamagaling eh. Ako'y double A sa marksmanship ng sniping at pag-isipan ko pa yan kung kaya pa ng aking stamina ng resistensya ko na pagkapanggapang sa bundok. Pag-isipan ko pa yan. Gusto kong kumalabit eh. Kaya nga lang ang medyo may edad na ako eh, mga kababayan. Pero marunong tayong gumamit ng ganyan. Kaya ngayon nga ay PCP na lang ang armas ko eh. Mga PCP sniper rifle na lang eh, pero meron pa rin. Meron akong isang channel, yung The Good News Daily TV. Makikita nyo doon ang mga airsoft at PCP rifles ko. Yun ang content ko doon. Kasi wala tayong bawal tayo hawak ng sniper eh. Pero kapag nagkagera ay gusto kong humawak ng ganon at gusto kong makatarget talaga ng 1,000 meters or 1 kilometer distance. At yun, of course, alam niyo na kung sino yung puntiryahin ko, di ba? Ay nako, mga insik na yan. Hindi nila alam eh. Sanay tayo sa bundok eh. Sanay tayo, nangangaso tayo, nag-bird hunting tayo. At sila, anong ginagawa nila? Kumakain lang sila ng noodles sa street foods eh. Doon sa, di ba, sa mga daan. Kumakain lang sila ng mga quick-quick. Di ba? Saan yung pangaso? Alam ba nilang gagapang sa bundok? Mukhang hindi yata. Di ba, mga kababayan? Alright. So tama ang sinabi ni Justice Carpio na gagawa tayo ng sariling history ng claim dyan sa WPS. Paano? Isulat natin yan sa mga libro. Hoy, kayo dyan sa Department of Education, baguhin nyo yung history of the Philippines nyo. Mga ano kayo, wala kayong research. Isama nyo na dyan sa libro nyo sa Philippine History ang Abelarde Map. At isama nyo na rin ang kwento na atin ng WPS. At isama nyo na rin ang dahilan kung bakit hindi naman tayo nagipag-away, dumipinsa tayo sa ating teritoryo at soberenya. Yan ang kulang sa DepEd eh. Ang DepEd ay panahon ni BP Sara ay gumawa siya ng ibon na yun yung parot na ang tunay na kaibigan ako'y iniwan ng mga kaibigan. Yun ang kwento doon eh. Nag-iisa na lang ako, di nangyari, di ba? Yun yung paglustay niya ng ng 542 million pesos na confidential fund. At iba yung ginawa niya ng libro eh. 11 million yun eh. Yung libro na parang comics na hindi natapos. So magkano ang doon nilustay sa 11 million? Yung nagastos doon siguro 500,000 lang eh. Kasi sample lang yung lumabas eh. Nagkagulo na. Mayroon ng impeachment case. Hindi natuloy yung publication ng libro na ako'y isang parot. Di ba yung ibon? Nakakatawa naman yan. Eh, dapat nga isulat yan eh. History of the Philippines about Spanish time, about the Abelarde's map, nagawa ng mga Spanish, about Magellan's time. At ipakita doon na atin yung mga paragatan na yan. Mga kababayan, mga kunin. Boy, ako na po paalam na maraming salamat sa lahat at patuloy pa rin kayong sumuporta at magsubaybay sa ating channel. Baka by February, baka mabalik ng ating channel monetization sa awa ng YouTube. Pag magpapaalam na, maraming salamat. Peace.